Mm-mm. Though the difference there is whenever I want to go home, I can go home. Expected, pag umuwi ka, gagastos ka talaga. Nakakapagod magtrabaho. Nakakapagod magtrabaho sa ibang bansa. Actually, sa Pilipinas din naman nakakapagod, pero mas nakakapagod kasi mag-isa ka. At saka kasi parang di rin naman namin iniisip na forever na rin kami abroad. Siyempre, pinaghahandaan din namin yung magfo-for good na rin kami ng Pilipinas if ever dumating yung time na yun. Pero yung pag nagkakasakit ka, yun kasi talaga yung Mm. pinaka nakakaano yung nagkakasakit ka. Walang mag-aalaga sa'yo, walang aasikaso sa'yo. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. So hello mga chatters, kamusta Hi, yan? chatters! Hello, welcome Kamusta? back! Hello, welcome, hello, welcome. Hello, welcome. This will be our last episode for season 7. Yan, totoo And are you yan. Hmm? are you excited? Excited ako sa season 8. Uh, Kasi parang Kasi feeling ko, may challenge tayo sa sarili natin. yes. Maraming changes under doon. Tapos may challenge tayo sa sarili natin. Sana Tsaka syempre kayanin yung, natin. tsaka yung mga pag-uusapan din natin, nakaka-excite din yun. Kasi, Oh, alam mo, magiging literal na the group chat chikahan. yun. Oo, True. group chat talaga. So, yun, abangan So nyo. yun. Abangan nyo mga chatters. Sana nandun pa rin kayo. And we welcome guests pa rin naman. Kung gusto yung Oo, mag-guest, don't hesitate to contact us. yes. Ano ba talaga? Char? Email yan. At dahil, yes. Dahil doon, dahil last na nga to, nasabi ko na nga. Dahil doon. Sorry, sorry. Diba? May facial hair ka pero ginawa mo kasi dahil doon, and then, Okay. kidding aside, serious. Wait. Parang hindi na naman tayo matatapos talaga dito. Intro pa lang. Ayaan mo na, last episode. Bakit? 3 hours. Last episode naman na. Last na rin tong mahaba namin. Chatters, huwag kayo mag-aalala. Oo nga. Ano, Ubusin na. lagi natin na pag-uusapan dito na tayong dalawa Mm. are OFW, Mm. di ba? But we never talk about our experience as an OFW. Talaga ba? Yes, parang Ah. ano lang tayo, yung side comments about our life, but Ah, ah, ah. yeah, we never talk about it. Okay. Tapos mag-iyakan pala tayo dalawa dito. Hindi, parang gusto ko lang naman pag-usapan natin because we've Sige. been working abroad for 5, 6 years. 7 years ka na. Mm-mm. 8, mag-8 na nga eh. Mag-8 ka na. Ako Mm. magsi-6 na rin ako. Oh my God. Ang tagal na natin sa ano. Gusto ko pag-usapan natin yung realizations natin as an OFW or someone who works abroad, di ba? Mm-mm. Kasi um, parang Filipino mindset na pag nag-work ka sa abroad okay ang buhay mo, maganda, without them knowing we are struggling. We are facing a lot of problems, obstacles here in abroad din naman. Like them in the Philippines, diba? Mhm. So yes, gusto ko lang i-share kung ano yung mga realizations natin as someone who works abroad. Okay. Do you have one realization there? Ang dami. Alam mo, ang ang crucial pa ng pagkapunta natin dito kasi nasa yung mid-20s na. Yung parang hindi mo alam kung ano yung gusto mo talagang gawin sa buhay mo, ganyan. Kaya naghahalo na yung tapos adulting problems. Kaya halo-halo. Parang OFW ka, adulting, tapos parang Midlife crisis. oo, may mga ganong kaya, kaya naghalo-halo din yung mga realization ko. Pero, yung isa talagang tumatak sa akin na parang na-realize ko, living abroad, yung ano talaga, yung na-realize ko yung importance na to live independently at saka yung side naman na hindi maganda about dun. Yun yung talagang sa akin, parang na-enjoy ko at the same time, hindi ko na-enjoy. Yung gano'n, yung gano'ng moment.
Na-enjoy mo siya because Na-enjoy ko siya kasi sarili ko lang, most of the time, sarili ko lang iniisip ko. Alam mo yun, uh na-enjoy ko siya kasi yung nasa yung timeline kasi na in your 20s, enjoyin mo yung nagdidesisyon ka para sa sarili mo sa lahat ng bagay. Parang sarili mo lang talaga yes. yung yung decision making, sobrang enjoy niyan eh. Parang talagang adult na adult ka, F na F mo, ganyan. Kaya yun na-enjoy ko. Pero yung malungkot nga dun is parang pag gusto mo, nakasama yung family mo, hindi mo sila Mm. pwedeng makasama kung kailan mo gusto. Kung kailan lang pwede. Tapos, Yeah. kunwari may mga nami-miss ka na mga birthdays, events. Yun yung talagang birthday events or kahit yung mga graduation or mga sa school activities ng mga pamangkin ko, ganyan, kasal na mga friends ng mga pinsan, ganun. Yun yung mga nami-miss ko. Yun yung mga hin- hindi ko na-enjoy living independently. Same sentiments tayo when it comes to that, yung living independently. Though for me, before I worked here in Thailand, Mm, nag-independent naman talaga ako for 2 years in Pampanga. Papanga. It's somehow independence because I'm far from my family, di ba? Though Mm-mm. the difference there is whenever I want to go home, I can go home because it's like three hours away Away from me. lang. Mm-mm. Yes, we can use bus. Unlike here, living abroad, you have to undergo a lot of processes to a lot of transportation to go back to the Philippines, especially for me. Ako, nasa isla kasi ako eh. So I have to use ferry going to the mainland. Then from mainland, I have to travel 6 hours going to Bangkok. Then from Bangkok, I have to travel 3 hours to Manila. From Manila, I have to travel 6 hours to Baguio. Baguio. Di ba? Grabe. Isipin mo, ang dami. Kaya, Tsaka pag magpapaalam ka pa, kailangan ng notice, a month notice, or 3 months pa yeah, actually. totoo. Really Kami, have to plan. ako, usually pinaplan ko na ang pag-uwi ko mga March pa lang. Kasi umuwi naman ako every July. July or August. Mm. So yun, March pa lang, nakaplan na dapat yan. Hindi ka Mm. pwedeng bigla-bigla lang na uuwi. Kasi pag gano'n, hindi ka papayagan eh. Mm-mm. At least yun, pag yung 3 to 5 months ka nagpaalam, alam mo na, sure ka na. Mm-mm. Makakabili ka na kagad ng ticket mo, di ba? Mm-mm. So yun. Tsaka, pag umuwi ang mga OFW, ang daming paghahanda niyan, di ba? Mga pasalubong, ganyan. Oo, Siyempre, mag-iipon ka pa kasi expected pag umuwi ka, gagastos ka talaga. Kasi enjoyin mo eh, di ba? true. Tsaka pagtitipid. Todo tayo Oo. pagtitipid nun para lang makaipon. Mm-mm. Totoo din yung sa mga pasalubong-pasalubong. Kaya ako actually, sana naiintindihan ng mga relatives ko that I really don't give a lot when it comes to pasalubong. Kasi ano din naman, parang kumbaga, hindi ko siya, growing up, I don't appreciate pasalubong. So I think people should also do that. Yan. Uy, grabe ka. Pinunahan nila. Ba't hindi mo na-enjoy ang pasalubong? Hindi kasi siya yung parang, for me, Hindi, hindi siya. hindi mo na-enjoy makatanggap or magpasalubong? Ikaw yung magbibigay ng pasalubong or tumatanggap ng pasalubong? Nung bata ako, na-excite ako sa mga Mm, ganon. Pero ako yung magbibigay, hindi ko siya gusto. Kasi parang sa akin, mas gusto, hindi naman sa nagdadamot ah. mm, Sa akin kasi, mas gusto ko yung bonding na gagawin. mm. I'll spend for that than giving you The material stuff. things and Mm-mm. then hindi mo naman gusto. Diba? Okay. Kasi usually what we give for our pasalubong is like, kung ano lang yung kaya nating bilhin. Mm-mm. Usually chocolates, sabon, shampoo, which is in the Philippines, they do have that, diba? But for Mm-mm. me, I always think that I think the bonding will always be better. Even if I will Naman. spend food for that, diba? Spend food for that. It's okay. Kasi yung bonding eh. Kasi yun naman yung
parang tayong mga OFW, this is one of my realizations na, tayong mga OFW, um, we are seeking or we want to reminisce our childhood, our bonding with our family, with our relatives, how we lived before we became OFW. OFWs. Mm-mm. Kasi iba yung life natin as an OFW. Iba yung Mm-mm. life natin here in abroad. Iba yung life natin sa Philippines. Kasi sa Philippines, ano tayo eh, parang, sabi nga nila, parang mga milyonaryo. Kasi we are enjoying every moment of our life in the Philippines. Unlike Pag here umuwi tayo. pag umuwi Mm-mm. tayo, syempre, we only have limited time eh. And then dito sa abroad, we have to work hard to earn money again. Mm. Kaya parang for me, I always want to have that. Yung bonding with my cousins, then cousins, relatives. And yeah, I think that would be better than giving material things for pasalubong. Though I Mm. still give something, but it's not expensive. Mm. Parang yung favorite mong candy, parang ganun lang yung binibigay. Favorite mong candy, ganun lang ang binibigay. Oo. Para lang Gusto ko they din would ganun think, ha. Pero ano, tig isang "Iman." pack ng lahat ng flavors. O sige, Demanding. yun na lang yung laman ng bag ko. Ang sarap Sa po dami ng nun. flavors. Ang sarap nun. Ay, hindi. Di ba pupunta ka dito, ipapadala ko sa'yo. Tignan natin. Ako pala ang ano, dadala. Alam Hindi, mo, ang pero, secret pero, ko dyan sa'yo, do yung you sa agree? pasalubong. Ano, yung sabi kasi nila, yung pinakaunang mong uwi, yun yung talagang magpasalubong ka. Kasi parang share mo doon yung blessings mo, nung nag-abroad ka. Which is, yun talaga yung ginawa ko nung umuwi. Nung first na uwi ko, talaga minake sure ko lahat ng friends ko, lahat ng mga special sa akin, binigyan ko. Tapos, pero ng mga susunod na, kung ano lang yung dala ko, yun na lang. Alam mo yun, ganun. Parang, ano lang, meron ka lang yung, pa, yung parang first, mo lang uwi. Yun lang yung super bigay, ganun. And maintindihan naman nila yun. At saka yung libre. Yung parang nung unang uwi ko, okay, manlilibre, sige, libre. Pero nung second na uwi ko, pag nakikibanding na, ay, bahala na kayo dyan. KKB na to. Ganon. Pero totoo, it's true. Kasi we are not working here for them. Hindi naman sa pagdadamot. Pero we are not working here for them. We are working here to make our life better. Totoo. If we will if we will just spend all our savings just to be with them, parang hindi naman na makatarungan. Mm. Makatarungan. Yun din yung parang sana mawala na mindset ng mga Filipino na porket kami yung galing abroad, kami na lahat. Kami na yung may libre, kami na yung may sagot sa ganito, ganyan. Kasi paras lang naman din tayo nagtatrabaho. Pwedeng mas malaki yung sinasahod namin dito, pero paras lang din naman tayo na may pag-aalatan ng money na yon, 'di ba? Ayun. So, hindi naman porket nasa abroad kami, eh, ano, gagatasan yun. Charot lang. Gatasan talaga. Hindi naman. Pero Katasa. syempre, pagka ano naman, willing din naman kami mag-share. Hindi naman kami sa nagdadamot. Pero if parang nililimit lang namin yung budget namin, sana maintindihan nyo din na parang we allot that money for something more important. Pero, At saka kasi parang di rin naman namin iniisip na forever na rin kami abroad. Syempre, pinaghahandaan din namin yung magfo-for good na rin kami ng Pilipinas if ever dumating yung time na yun. 'Di ba? yeah. Yun yung mga Okay. pasalubong siya paggastos. Gastos na agad tayo. Oh my goodness. And then, nabanggit mo na rin lang, so i-ano na natin. Ako naman, another realization ko is, nakakapagod magtrabaho. Nakakapagod magtrabaho sa ibang bansa. Actually, sa Pilipinas din naman nakakapagod, pero mas nakakapagod kasi mag-isa ka. But, you have to keep going. Kasi Mm. hindi ka pwedeng
sa ibang bansa kasi di ka pwedeng tatamad-tamad dahil pag hindi ka pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kikitain, nga ka, di ba? Kumbaga. Tsaka yung mga umaasa sa'yo sa Pilipinas, kung may umaasa man sa'yo sa Pilipinas, nga din sila, di ba? And usually, ang nangyayari kasi sa atin, pagka, hindi ko alam kung nangyayari din sa'yo to, but we have problems, but we never share it to our family in the Philippines because we don't want them to worry about us. And yung sinasabi nga natin, na parang ayaw natin marinig dun sa mga kamag-anak or sa sa kapamilya natin na uwi ka na lang, na magsama-sama lang tayo dito kahit wala tayong ano, 'di ba? Parang we are avoiding that that situation. Kaya kahit na may problema, we never share or we seldom share to our Mhm. family just for them not to worry about us. Have you experienced that or have Unahin ko you muna done? yung pagod. Kasi hindi ako sure dun eh, kung mas mapagod ba ako sa Pilipinas o mas pagod ako dito. Kasi nga sabi ko kanina, ay, alam naman natin, lagi natin sinasabi, yung convenience dito iba. Yung parang kung pagod na ako sa work, ang bilis lang umuwi, tulog lang ako, ganun. Kasi nga iisipin mo lang yung sarili mo eh. Kung kakain ka ba o Mm, hindi, decision mo yan eh. So, kapag sobrang exhausted ako, kunwari sa work, tulog ko lang yun. Yun ang hindi ko lang sure kapag nasa Pilipinas ako. Kasi parang feeling, iniisip ko palang na uuwi ako, parang mas mapapagod ako. Yung magko-commute ka palang pa uwi. Tapos, syempre, pag umuwi ka ng Pilipinas, kailangan mo i-consider yung mga kasama mo sa bahay. Diba? Parang, true, pag sinabi nilang kain, kakain, dapat kakain ko talaga, sasabay ka sa kanila, diba? Yung ganun. So, parang doon hindi ako sure kung, totoo, iba yung pagod na kapag um, pagod ka, tapos gusto mo ng pahinga. Sometimes kasi yung pahinga, hindi lang about pagtulog, tulog, hindi lang about pag-rest. Yung pahinga means, nakikita mo yung family mo, tapos yung bonding mo sa kanila, ganon. Iba rin kasi yung that kind of pahinga, 'di ba? true. So, ayun. So, kung pahinga na tulog, convenience, dito ako sa abroad. Pero kung yung pahinga na bonding with the family, um, share, yung parang magbabanding nga kayo. Pilipinas ako, syempre, ganun. Tapos, regarding naman dun sa sharing of problems, ano ba? Kasi ako, ano bang klase mga problema? Parang wala akong problema kasi, charot. Adi ikaw, congratulations sa'yo. Alam mo, sa sobrang, kasi nga sabi nila, face your problem. Yung parang naiisip ko pa lang na magiging problema ko na. Alam mo, kakaiba rin yung mga ginagawa ko ngayon. Iniisip ko pa lang na, ay, magiging problema na to. Hinaharap ko na agad, tinatapos ko na agad. Kaya hindi ko alam kung anong problema. Ano ba bang mga ibang problema? Mag-cite ka nga. Wala akong maisip eh. Sa akin naman kasi actually, hindi rin naman mabibigat yung problema ko sa buhay. And usually naman, alam mo naman ang ugali ko, di ba na, whenever I have a problem, I always face it on my own. I never Mm-mm. share it with anyone, Mm, whether you're here or you're near me or you're far from me. I never share it with anyone because I don't want to burden someone about my my mm, my, my problems in life, di ba? Usually lang kasi ang problema lang natin is sa trabaho, di ba? mm. Di ba? Sinishare ko. But that depends on how big is the problem. Diba? Lahat sinishare ko. Or share. Pabigat din kasi ako eh. Mas- Kunwari, naiinis ako. Nagalit, parang nagkaroon kami ng away hindi, nagkaroon kami ng argument nung isa kong kawork or ng boss ko. Kasi may group chat kami, so, share ko, nakakabwisit talaga nung ano, ganito, 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 ganito. Ganon, share ko lahat. Or kunwari, Nakaka- meron akong problem nung magpapalit ako ng work, ay nung magre-resign na ako dun sa dati kong work, sinishare ko din sa kanila. Ang hindi ko lang sinishare na problem, love yung life. person. Love life lang, hindi ko Ah, sinishare. ako din. Wala, never Ako ever ako din. nag-share ng problem namin ni Les. And it's not for you to share din naman because Mm-mm. it's only between you and him. Kung sa work, talagang pinagkakalat ko. Sa'yo,
malalaman mo yan dito sa podcast o kaya pag nagkwentuhan tayo, malalaman mo na meron akong problema sa work. Sinasabi ko rin sa ano ko. Pag sa family problem naman, meron ako na-share din sa'yo. Mm. Um, Pag sa side ko, na-share ko lahat sa'yo. Pero syempre yung mga side nila, hindi ko na pwedeng i-share kasi side naman nila yun. Ganun ako. Ako, ako Financial din kasi, kapag wait lang. Pag financial din kapag kunwari short ako, nasi-share ko din sa mga kapatid ko. Hindi ako nasi-share kay mama ng financial problem. Kasi baka mag-worry siya. Lalo na sa dati kong work. Yun mm, talagang mag-share ako na parang, paano kaya to, ganito, parang, kunwari meron kaming responsibility. O, kayo na muna ha, kasi ganito, parang ganon. O, kayo na muna dito ha, parang skip muna ako this month, parang ganon. May mga ganon kaming magkakapatid, kung financial problem. Ayun. Yung parang that's a good thing. na-realize ko na parang, ano din naman, blessed din naman ako to have um, yung family and friends na kayo na napagsasabihan ko ng ganun. Kaya parang hindi masyadong mabigat yung problema. Which is parang binabawi ko tuloy yung sagot ko na parang independent. Hindi pala ako ganun ka-independent. Or independent ako, pero meron lang ako Independent ka, support but you're system. just, yeah, you have a good support system. Yeah, thank you so much. At Welcome may din mga ako. pinili kong tao talagang nakakatulong. They always have the ears to Mm. listen. Well, for me, nasi-share ko rin naman when it comes to work. Lahat ng stress ko sa work, sinishare ko talaga sa mga kapatid ko, ganun, ganun. Kaya mama, minsan, nasi-share ko. Pag naabutan nilang nag-share ako. Ayoko kasi yung, parehas tayo, yung parang ayaw ko yung sinishare yung stress ko sa work with my mom, especially with So, my mom. Kasi parents. si mama yung paalis pa lang ako, unang alis ko pa lang, sabi na niya, pag hindi mo na kaya, bumalik ka na. Ay, Oh. paalis pa lang ako. Paalis pa lang ako. At least may assurance ka, 'di ba? Na may babalikan ka pag di mo na kaya. We always have naman. Mm-mm. But I don't know for the others. Kasi syempre, ano din naman, may problema sila sa pamilya. But there are some problems about myself that I don't share. Because I don't want to burden someone. Kaya nga sabi ko kaya. Chatter's burden ba siya? Comment down below kasi share niya na ngayon yung problem niya. No. So Mm. yun. Hindi, sige, Lang naman. Yung, mag-open up ka na lang. Sige, ano ba yun? May problema ka ba? wala na ako. Wala na akong problem. Masaya na Ah, ako sa buhay. Masaya na ako sa buhay. Char. ay, sabi mo So yun. yun, di ba? Yun nga. Nakakapagod talaga magtrabaho. Emotionally siguro nakakapagod. Kasi yung physical exhaustion, kahit pa nating, ano yun eh, i-suppress. Kaya pang Suppress, lagyan ng mga tiger ng, balm, ano, boom. pero yung emotional exhaustion, parang mahirap. Kailangan mo Ex. talaga katuwang. Mm-mm. Katuwang. So, So meron na maganda ang ba? katuwang. Wala. Di mo nga, mag-isa ko lang dito. Ako din naman mag-isa lang din ako. Oh, Ah, gago kayo. Iba na naman yung... Okay. okay. What's your next your realization? Wait, nabubulol pa. Na-realize ko na the best ang Filipino. Na the best ang Pilipino talaga. Sa lahat ng aspect. Parang makikita mo yung culture natin. The best. Pagka work ethics, the best. Pag sa family, the best. Um, ano pa ba? Though, syempre, meron pa rin mga rotten tomatoes. Alam mo naman yan, hindi naman mawawala. Pero, generally speaking, na-realize ko na, kung mabubuhay ulit ako, gusto ko maging Korean. Ay, hindi pa. Filipino. Bakit? The best Filipino. sa Parang Pilipino pero gusto mo maging Korean. hindi. Yun yung nakaka-proud maging Filipino. Isa sa realization ko as an OFW. Um,
marami akong nakatrabaho na iba't ibang nationality. Mm. And hindi lang kasi buti sana kung iisa lang yung mga na-encounter mo sa mga ganong nationality. Pero ang dami, pero kakaiba talaga sila. Parang ang bait natin. Yun lang masasabi ko. And isa din yun sa um, yun nga, parang pag OFW ka, pag sinabi ni, pag, si- pag binigay sa'yo yung credit na OFW ka, talagang i-claim mo yun kasi nakaka-proud. Pero totoo din. Totoo naman. Maasahan. At iba naman talaga din ang bonding natin as Filipinos. Even though we are from different places in the Philippines. But once we knew that you are a Filipino, parang click agad. Click agad. Char. But um Mm. I have to say that ano ba? We should trust few people. One of my realization is we should trust few people. Um, kasi mahirap din namang pagkatiwalaan lahat. And hindi naman lahat na nakakasalamuhan natin is true. Totoo. Whether they are Filipinos or different nationalities. But yun nga, ang tawag dito, mahirap magtiwala. So we have to find the real friends from the real people. Diba? Kasi once binigay na natin yung trust natin, parang mahihirapan na tayong bawiin eh. Kasi andun na yun. Unless may gagawin silang masama sa atin, na masasaktan talaga tayo, then dun tayo titigil na pagkatiwalaan sila. Pero, as much as possible, kasi tayo mga Filipino, we, we build good camaraderie, diba, Mm-mm. around us. Because we don't want problem. Especially sa workplace natin, di ba? That's why we are known for being hospitable and ang tawag dito, maasa sa trabaho. Kasi we always tend to please? Hindi naman please. But parang kumbaga, we always want to lessen the burden of other people. Although nahihirapan na tayo, lalo na yung sa nangyari sa'yo na yung hindi mo pa na-realize na naaabuso ka na pala. You Truly. keep Or on, you keep nare-realize on pero sinashrug off mo lang. sinashrug as a Filipino. Mm-mm. So yun, di ba? Pag nahanap mo yung mga totoong tao na mapagkakatiwalaan mo, dapat i-keep mo sila, i-treasure mo sila kasi syempre, we are far from our family. Though ikaw kasi, you have your sister there near you, di ba? So you And still have fiancé. Mm-mm. someone to run to if you need some help or parang kumbaga bandwidth. Mm-mm. Pero for someone like me, may mga cousins naman ako dito sa Thailand, but we are far from each other. So Mm. it's quite hard for us to bond. Like, parang every 3 or 6 months lang kami nakikita magpipinsan. Ganun. So parang ang point ko is like if we found the people we can trust with, we can trust, kailangan natin Cherish i-treasure. them. Mm-mm. Cherish them. Yeah. So, yun na nga. Relate ako sa sinabi mo kasi sabi ko nga kanina, di ba, parang nakaka-proud maging Filipino, ganun. Pero nga, there are rotten tomatoes pa din. Kasi, may mamimit tayo na parang sa work. Ako, um, dun sa Philippines, nagkaroon ako ng um, anong tawag dun, mga bestie, parang work besties, Awkward. na ganon. Meron ako mga work besties, ganon. And then, um, and akala ko, pag nag-abroad, ganon din, magkakahanap din ako ng mga work besties. Kasi nung mga first 2 years ko dito, meron naman ako nahanap, ganon. Pero nga, Mm. parang nakaka-disappoint lang na hindi nag, hindi maganda yung ending or hindi or nag-end, tapos hindi pa maganda yung relationship. Tapos, dun ko na-realize yung sinasabi mo na don't trust anyone kahit pa kalahi mo. Ganon. Kasi hindi porket Pilipino ka,
na maayos kang Pilipino, mapagkakatiwalaan kang Pilipino, ganun din yung mamimit mo. 'Di ba nga? And usually, sila din. Di naman sa pansisira sa mga ibang Filipino. Usually, they are the ones who destroy you in the workplace. Kaya as much as possible, ako talaga. I experience working with Filipinos here in abroad. Here in Thailand, I should say. And meron at meron kasi talaga yun yung crab mentality. I don't know why mahirap tanggalin sa mga Filipinos yung ganon. But I know I am one of the toxic people during that era of my work here in Thailand. But I'm not the most toxic one during. Kasi parang kumbaga, you were, gaya nga ng sabi mo kanina, there is rotten tomato. And of course, if there is rotten tomato, you would, those tomatoes near it will be rotten as well. Yeah, true. And I'm one of those Filipino. I'm one of those tomatoes na naging Nahawa. toxic because of Mm. one person who is toxic. O talagang And inangat ko yun, yung OFW kanina. Talagang lumagapak talaga sa mga pasaway na OFWs na to eh. and then pero hindi naman na may Mm. iwasan, but there are still a lot of Filipinos, OFW, na mapagkakatiwalaan at Mm. maaasahan mo. Ako, Kailangan mo lang din talagang, oh, talaga kalinin ko. hi, Ako. hello kami dyan. Hindi, kailangan mo lang din talagang hanapin Mm. kung ano kung sino sila. Sino yung mga pagkakatiwalaan. Ang number one naman kasi talagang sumisira sa mga relasyon natin as Filipinos is yung inggit. Lalo na pag magka-work kayo. Nasa isang company kayo or yes, nasa isang company kayo, nagsisiraan. That's why, actually, meron yung, tawag dito, yung HR dito. Tinanong niya ako na, do you have Filipino friends who wants to work here? I said, as much as possible, I don't want to work with Filipinos. During that time, sinabi ko yun, because galing ako nga sa isang company na puro kami Filipinos and it was toxic for me. And I don't want to work with Filipinos that time because yung yung experience ba na pinagdaanan ko with Filipinos here in abroad. Kaya yun Ako lang. naman, yung sabi ko nga sa'yo, 'di ba, parang super friendly kasi ako nung dumating ako dito sa sa abroad. Kaya parang yung merong akong Filipino na ka-work, talagang friend ko rin talaga. As in parang kakampi ko, parang as against the whole Company. company. Parang ganon yung labanan. Sobrang tiwala ko talaga. Na parang, nung parang feeling ko na break niya yung trust ko. Ganon. Kasi ako, parang 100% confident ako eh, na parang kakampi niya ako. Ganon. Na, trabaho to, alam ko trabaho to, kailangan namin gawin. Pero at the end of the day, kakampi ko to. Hindi ko to para ilalaglag, hindi ko to sisiraan, ganon. Hmm. Um, Tapos dumating yung point na parang, ay, talagang na-break talaga yung heart ko na parang simula nun, hindi na ako nagtiwala. Wala naman akong against sa mga ka-work ko ngayon na mga Pilipino. Yung relationship namin okay. Meron akong mga hindi meron ako nakikita na hindi maganda sa kanila. Pero hindi ako nakikipag-deal. Kunwari, meron sa mga sinasabi sa isa't isa. Ganun. Quiet na lang ako. Hindi ko sinasabi yung sinabi niya sa gitna. Quiet na lang ako, parang wala akong narinig. Kasi, parang, ba't pa ako sasali doon? Ayaw ko nga yun eh. Ganon. So, kung ano yung nakikita ko, judge ko na lang sila sa sarili ko. Hindi na para may makarinig pa na iba. Ganon. So, um, para sa akin, dun sa nangyari na yun, mas naging careful ako kung kanino ako magta-trust. Ganon. Parang nung nakalipat na ako ng bagong work, parang mas naging maganda yung working relationship ko sa mga tao. Kasi parang pure work na lang talaga. And talagang 50% ang trust ko sa isang tao. Ganon. Hindi ako nagbabadmouth ng kahit na sinong tao. Kaya sa Mabait mo naman kanila, po. sa kanila. Pero dito sa podcast, di lang nila alam. Ang dami kong sinabi. Ganon. Pero dun sa within the work, yun, hindi talaga. Tsaka, kung ayaw kasi din natin yung ganong klaseng pag-uugali,
wag na nating ugaliin yun, di ba? Pero, Ayun. totoo din naman yun. Totoo din naman. Kasi ako naman, nirerespeto ko naman yung kung ayaw nila yung isa't isa, ayaw nila sa akin, or ayaw ko, kung sino man ang ayaw nila, gets ko yun eh. Kasi hindi naman natin lahat gusto ng tao. Meron at meron Pero, tayong masasabi negative na masasabi dyan. Yun. Pero ang pangit kasi, kapag gagawan ka na ng action na, sisiraan mo na, sa work, ganyan, 'di ba? gagawa ka ng kwento kahit hindi totoo. Oo, Actually, ganun. that's not for all. That's not for Filipinos na naman. There are And, some oo, nationalities na gano'n. mas malala nga sa kanila eh. True, sa Mas true. malala sa kanila. Sobra. Kaya nga, True, pero totoo. medyo inangat Sobra. ko nga sa na pag-compare ko na mm, meron tayong mga bad traits, pero mangilan-ngilan lang. Pero sa kanila in general talaga. Promise. At saka sila, ang ugali pa nila, ano sila, Hindi parang ako racist kumbaga, ha, nagsasabi lang ako ng totoo. Based yung on my ako, experience. yung mga nakatrabaho ko, ano sila, parang feeling nila perfect sila, tapos yung iba hindi. Mm-mm, Ganun mm-mm, sila. mm-mm. Tapos yung parang pag nagkamali ka, sige, ako na lang magkakamali para sa'yo. Para matapos na to. Parang ganon. Ako na lang mali. Pero alam mo ko, meron akong virtue in life. One virtue in life Mm, na I don't want to please anyone. Kung paano ako magtrabaho, ganun ako. Gaya nga mm. nasabi ko dito, yung pinakamataas namin sa workplace. Hindi ko pinapansin pag yung hindi ko ano. Ayun naman yung ako. Ako naman. Sana hindi to dumaan sa kung an. Bakit? Sana hindi to makapunta sa mga lahat ng mga naging managers ko. Kasi ako, medyo manipulative ako sa manager. Kasi ako talaga nagmamanipulate sa kanila, no? Kasi parang sabi nila, para meron kasi akong book na nabasa na you have to make them feel na they are smarter than you kahit na hindi. Kahit na alam mo na, "Ah, mali, ang bobo naman ito." Pero I have to make them feel na they are smarter than me. Para less issue, para hindi ka nila pag-initan. Ganun naman ako. Yun yung ginagawa ko sa mga manager ko. Parang No, and you another, play the dumb, you play the dumb one para they will look smarter. Pero in and real then, life, saka ano din, makakatulong din sa'yo yun in the future. Kasi pag once may nagkamali dun sa operation nyo, ang mabiblame is siya because he was the one who gave the instruction. Diba? That's what I always say to my staff as well. Kasi para kumbaga, we managers, we are the one who give instruction, who manage the department nga, mm-mm, kumbaga. So whatever we say, you have to follow because that's what we want to do in our mm-mm, department, di ba? Ganun din ako. Kasi syempre may mas mataas pa naman sa akin. Ganun din ako. Whatever my managers or the higher ups tell me to do, that's what I do. But if if there will be a problem with that um with that instruction or dun sa operation namin, don't blame me because I just follow what you've said. mm-mm. Diba? And then, alam mo yung pinakamaganda doon kapag pinilit nila yung gusto nila. Okay, sasabihin mo lang, sige, galing ka eh, ganun. Tapos, at the end of the day, magkakamali sila, ganun. Ako Nagkakamali din sila. naman, ayoko rin silang napapahiya. Parang, mali ka. Sa loob-loob ko na lang ng tanga mo kasi. Tingnan mo, mali ka. Parang ganun. Pero, syempre, parang, ako, ano lang ako, parang, okay, ganun. Parang, kunwari, hindi, walang kamalay-malay, ganun. Ganun naman ako That's mag-play. okay. Parang diba? That's okay. Mm. We can do better. Hindi na ako nagsasalita. Okay, ganun lang Ah. ako. Okay. Short word lang ako lagi. Hindi ako, kaya siguro ganito Oh, ako kadaldal sa podcast kasi kapag sa corporate parang, okay, noted. Ganun lang ako magsalita. Siguro 100 ako words per day. minsan ganun ako. Minsan ganun ako yung tahimik lang. Ay, hindi. Most of the time, ganun ako, tahimik lang. Pero pag yung napuno ako dahil sa mga kamalian, sobra din ako magsalita. Na Mm, parang, meron ngayong one time na may event kami, tapos nagkaroon ng problema dun sa sound system. Talagang nag pagkapatay ko nung microphone kasi ano yun, hosting, ay master of ceremony ako doon. So mm, parang pagkapatay ko nung mic, naglakad ako, nakasalubong ko yung nagdesisyon na yun ang gamitin naming sound system.
Minura ko talaga. Sabi ko, Oh my gosh. oh, ano pa yun? Yun pa yung pinakamataas. Ewan ko kung Uy, grabe ka. gaano. Hindi ko naman siya minura. Pero minura ko yung system. Mm, okay. Gets Na naman. parang, Kasi alam ko apply na ka ng siya. work. Mm, Work ko yun. At saka, event yun eh. mm. Binayaran Client. yun nung client. Then, ganun yung mangyayari. So, parang, ang labas nun, ikaw. Kasi ikaw yung master of ceremony. Dapat prepare mo lahat yan. Kumbaga, Exactly. dapat alam mo kung ano gagawin. So, yun. Talagang, sabi ko, this sound system sucks. Sino Oh, nagawa shit. nito? Tawag dito. Ako naman, pagka pinag-explain ako, detailed ako mag-explain. Pero kapag sinabi niya, mali ka, okay. Yun lang ako, okay, ganun. At saka para, kapag bad trip ako, sabi nga nila, your silence is louder than your words. Tahimik ako. Yeah. 1 week. Walang, ang attitude talagang makikita mo sa mukha. Walang salita-salita. Ganun. Maraming Ganun na, instances sa atin sa work natin na gano'n eh. Yung talagang nagtitimpi ka, tapos biglang, ito na yung pick mo, tapos may pipitik pa umano sa'yo. sa'yo. Pipitik sa'yo, wala na. Sis, mapapano ka talaga. Ikaw kasi Kahit nasa, mas mataas pa sa'yo, yan talaga. oo. Ikaw kasi mas nasa authority ka eh. Kasi ako parang yung susunod na sa akin yung mga staff na talagang, ano yung mga staff na nakakaawa pag pinagalitan. Kaya Bakit hindi man? ako nagagalit na parang explain mo na lang sa kanila tapos di ka na lang magsasalita, ganun. But Siguro I kung have may to, authority din ako yung parang, tanga ka, mabang ganun. though it's Tanga not ka, a good mabang thing, ganun. hindi naman maganda yon na may authority ka, gano'n ka magsalita. Ako minsan actually, nakakapagsalita ako ng gano'n. But I have to make sure that my staff don't take it personally. Hindi mo Kumbaga, naman sa, hindi mo naman siya sasabihin na, tanga ka. Hindi mo sasabihin. Tatanungin mo, tanga ka? Ganon. Iba yung sasabihin mong tanga siya sa tatanungin mo siya kung tanga siya. Parang sorry, ano ko lang. Oh, may issue kasi sa work. Sabi niya gano'n. Yung supervisor sinabihan daw niya na, wala ka bang common sense? Sabi niya ganun. Tapos ang staff, ang sinabi naman niya, sinabihan ako ng supervisor ko na wala daw akong common sense. Sabi niya, hindi ko sinabi sa'yo. Tinatanong kita. Wala ka bang common sense? Sabi niya. Tapos, oo nga naman, tinanong ka niya. Parang ganun. Yun lang. Commercial break. ako pag minsan sa mga staff ko, gano'n ako. Ano sabi nila? Wala eh, wala eh. Ano sila, tumatawa lang sila. Kasi alam naman nila na gano'n yung ugali ko talaga na, parang kumbaga, common sense lahat ng bagay naman talaga sa mundo. Lalo na sa work namin, common sense. Yung parang kumbaga, tatanungin pa nila, Kun Rafi, do we have to do like this, like this, like this? Sabi ko, Tapos ma-realize nila, yes. oo nga. Sabi na, oh yes, yes, yes. Ganun na sila. Hindi, in a way, tinuturuan mo rin naman silang maging ano para kumbaga, maging independent ba? Tsaka And efficient sa work. gumawa ng efficient, yes. Kasi pag itatanong mo na lahat sa managers, ba't ka pa nagtrabaho? Truly. Dapat alam mo na yan, matagal ka na dito sa trabaho. Kumbaga. Alam mo, ang pinaka Diba? gustong-gusto kong sinasabi sa akin ng manager, kahit hindi nila ako binibigyan ng increase. Gustong-gusto ko yung parang, I don't have to worry because alam mo na yung ginagawa mo sa work mo. Parang ganun. Which is a good thing. Kasi that's Mm-mm. the parang kumbaga, gusto ng mga managers. Yung hindi ba i-spoon fed sa'yo lahat ng spoon feed pala, lahat ng kailangan mong gawin. Alam mo na Mm-mm. kung anong gagawin. Kasi that's your job eh. Di ba? From the interview naman, tinanong sa'yo kung kaya mo bang gawin itong mga ganito, ganito, ganito. Pag yes ka, dapat yes ka talaga. Mm-mm. Hindi ka, kahit na sabihin mong hindi mo alam from the start, but Mm. you have to learn because you've been working there in that company for
sabi kahit na nating 3 months, in three Mm-mm. months time, you learn a lot of things na. Kung willing ka talaga, Yeah, that's diba? true. Okay, di ba? From realizations as an OFW, nakwento na natin talaga ang buhay natin as tra workers dito sa Kasi ibang alam bansa. mo, ito na-realize ko, isang realization, na kapag OFW ka, alam mo, sobrang liit lang talaga nung social life mo. Yung malaking part, work talaga. Kaya kapag True. itong kind of discussion, ang maikukwento mo talaga yung work eh, Laging compared yun sa ang, social life. yun ang lagi pinag-uusapan ng mga OFW actually. Trabaho. Mm-mm. Kasi syempre, yun lang din naman ang hinaing natin sa buhay. Wala nang Oo. Ang swerte nung mga nakakahanap ng friends turned family na mga OFW kasi every event meron silang makakasama, meron silang true. makakasama na lumabas, magkaroon ng social life. Pero me personally, hindi na. Simula nung nagkaroon ako ng betrayal, mas okay na hindi na lang ako makipag-friends. Actually, sinabi nga sa akin ng pinsan ko dito. Kasi siya, marami talaga siyang friends na Filipinos dito sa Thailand. Sabi niya sa akin, yan, pagiging introvert mo kasi kaya hindi wala kang masyadong kaibigan dito. Sa akin naman kasi, I choose my friends. And not Mm, all the people I know are my friends. Kumbaga, ayaw ko kasi magbigay ng trust ko kaagad because of my experiences before. Kaya parang pinipili ko lang din talaga kung sino yung mga kakasamahin ko. And gusto ko kasi pag magiging magkaibigan tayo, parang kung yung gusto ko yung totoong ako, yung makikita mo, hindi yung nagpapanggap ako para yung nag maging kaibigan. adjust ganon. Nag-a-adjust. Yun ang hinahanap ko, yung ka-vibe ko. Wala akong ka-vibe dito. Wala talaga. Yung parang yung may energy ka na, wala akong mahanap na ka-energy ko. Yung parang kumbaga ikaw, ako, parang tayo, di ba? Magkaiba tayong tao, pero meron tayong certain energies na swak tayo. Ano Oh, mo tama. yun? Dito wala Mahirap. talaga akong nahanap. Ako naman, meron mga ka-work, pero yung iba kasi yung ano nila yung way of bonding nila. Mm-mm. Which is, hindi yun yung way of bonding ko. Sila Tsaka parang, kasi, mm, Sila kasi ang way of bonding nila, inuman. inuman. Hindi na ako mahilig sa inuman. Yun ako mahilig. Ang hilig ko lang talaga kain or kaya travel, ganun. Deep Sila, minsan talks. lang gigilan. TikTok, Mga deep, yung mga deep talks, mga ganyan, di ready. ba? Oh. Oo, travel din, ganun. Yung parang So, may yun. pupuntahan, gano'n. Wala akong makita parang gusto ko sa museum. Anong gagawin mo sa museum? Ano mo basta gusto ko yung gano'n yung kakalma. Gusto ko yung gano'ng Ang gagawin sa museum. mag-enjoy ko Kasi na kakain kakalma. sa museum. Ano? Gano'n. Gusto ko yung gano'ng kalma. Tapos kapag meron na yung time na parang, basta, iba. Yung iba kasi yung mga naging friends ko kayo, tapos mga ibang friends ko. Wala na ako nahanap na gano'n na tao dito. Siguro hindi Mahirap na eh. rin kasi ako naghanap. Oo. Oo din. Oo din. Ganun din naman ako. Para kumbaga, if darating yung kaibigan na ganun, darating. Parang pag-ibig lang. Darating, darating. Darating. Kasi usually naman, yung mga magiging kaibigan natin, hindi natin pinipilit yung sarili natin. Para Mm-mm. kusang tinatanggap tayo. Di ba? So yeah. Another realization from you or ako na ba? Ako na pala. Ikaw na. Ako na. Yung ako, though hindi ko naman siya masyadong na-experience, but hindi ko masyadong experience yung homesickness because we have Facebook, we have social medias where we can contact our family. Pero yung overthinking, it always happens to me. As an OFW, lagi ako nag-overthink how will be the future, which is, yun naman talaga yung problema natin, di ba, as an OFW. Because we are working here to make our future better. And that is the only thing that bothers us all the time. How will be our future, di ba? Overthinking about that. Pero lagi ako nire-remind ni mama na don't be anxious about that. Na, na if you have the faith to God, parang kumbaga, yung lagi niya kasi syempre alam niyo naman si mama. Lagi niya sinasabi yun na
magtiwala ka lang. Hindi ka naman papabayaan. And hindi mo naman may iwasan, lalo na pag mag-isa ka lang. Ikaw kasi may kasama ka dyan. Andyan si Les, andyan yung sister mo. Andyan si Dian na pwede mong ano eh. Pero pag mag-isa mo lang kasi, usually, lalo na pag wala ka nang gagawin, yung na-bored ka na sa pinapanood mo, wala ka nang papanoorin next. Ganun. Kasi usually lang naman gagawin natin. Manood ng Netflix or whatever. Kausapin yung family natin. Pag wala na yung mga yun, doon na mag-i-start yung overthinking natin eh. Ano kayang mangyayari sa buhay ko pa? Lalo na, lalo na kung wala ka nakikitang progress sa life mo. Parang you feel anxious about making your life better, faster, di ba? Kasi meron akong nabasa. Meron akong nabasa na tayo, kaya daw tayo nagmamadali na umayos yung buhay natin because we want our parents to experience that Mm. before they pass True. away. Mm. Which is true. Which is true. Totoo talaga yun. Kaya yun lang naman actually yung nag-overthink sa akin na kaya may bigay yon within their ano ba? Span. Lifespan. Mm. Yun lang naman, yung nagpapa-overthink sa akin, which is sometimes kinakam din talaga ako ni mama yung sinasabi niya, wag mo masyadong Mag-worry. isipin. Mm-mm. What's important is we are surviving. We are not in the same situation as we are before. Tama. Nabanggit mo kanina yung homesick. Tama ka kasi meron akong mga kasama dito kaya at saka merong Facebook na kung gusto mo silang kausapin, makakausap mo sila, nakaka-update ka, tapos yung mga kasama ko dito, family ko din. Pero alam mo, ang pinaka-homesick na naramdaman ko, yung last na uwi ko, yung pag-uwi Mm. ko dito, mag-isa ko lang. Sobrang Kasi iyak wala si Les. talaga. Ha? Wala si Les. Wala. Sobrang iyak ko. Tapos, ayan na, yung sinabi mo na overthink. Kasi parang na-realize ko na, gusto ko nang umuwi. Parang gusto ko pala doon sa Pilipinas na gusto ko silang kasama kasi parang nabitin ako. Kasi ang saya-saya nung time na yun, yung parang kasama ko sila kahit na yung normal day lang. Tapos Mm. kasama mo sila. Parang ang saya-saya. Sabi ko, pag gusto ko na ulit bumalik. Pero nag-overthink ka na pag bumalik ka doon. Paano? Paano? Parang anong gagawin mo? 'Di ba? Parang kaya mo bang panindigan? 'Di ba? Kaya mo bang mag-risk? Yung mga ganong pag-overthink na ganong pag-worry. Ganun. Tapos lilipas din naman yun. Lilipas din naman yung time na mag-iisip mo yun. Pero meron lang talaga yung time na bigla mo lang yung maiisip. Sabi mo nga kapag wala kang magawa, usually late at night, yung magpapatulog ka. Kasi ako, hindi ako nakakatulog na blanco yung isip ko. Pag natutulog ako, kailangan nag-iisip ako para makahanggang makatulog ako. Isa yun sa mga iniisip ko na, pag umuwi ako, parang gusto ko na umuwi eh. Sige, uwi na ako. Pero wait lang, kaya ko bang, kaya ko ba yung way of life na sa Pilipinas? Lagi ka kasing problema yung convenience. Kapag Mm. nag-abroad po kayo, chatters, isa yan sa mga i-consider nyo, yung convenience. Sobrang lala ng Pilipinas. Yung safety. Hindi, totoo. Yung safety, yung kapag naglalakad ka, parang bothered ka sa gamit mo. Parang minsan nga ayaw mo nang dali yung gamit mo sa bahay na lang. Pag nasa bahay ka naman, parang feeling mo, baka may aakyat ng bahay. Yung mga ganon, totoo yun. Dito hindi mo yun may isip. Parang kahit nga iganyan mo lang yung phone mo, sa food court, iwan mo yung phone mo, bag mo, babalikan mo pa yun kahit isang oras. Swear to God. Dito sa Qatar. Oo, dyan sa Pero, Qatar. mm pero gawin mo yun sa Pilipinas. Alam mo yun, tas yung convenience nga ng buhay. Tas ang daming free things dito na pwede mong gawin. Gusto mo kumalma, taka ng park. May park dito, ang daming park. Sa Pilipinas, walang park. Meron naman, Walang mga pero free. hindi siya yung Mm. park na Hindi ganyan. siya yung, Tsaka iisa lang. Anong park? Janhay Park.
Burnham Park. Burnham Park, Bayan Park, John Yung Hay. Bayan Park close. Diyan, hey, yun lang. Hindi yung katulad dito na parang, kumbaga, sana bawat barangay meron. Basta ganun. Yun yung mga bagay na iniisip ko pag umuwi ako. Kasi naisip ko kung magtatrabaho ako, magbi-business ako, parang kaya ko na siyang i-risk. Hindi pa 100%, pero naiisip ko na kaya ko na to kasi dami na rin na experience eh. Alam mo yun, yung parang kaya mo ng pagdaanan yan. Konti na lang yan. Pero yung way of life talaga. Oo. Kasi Mm, at parang nasanay na tayo sa ibang pamumuhay eh. Iba kasi yung pamumuhay natin sa ibang bansa. Doon sa nakasanayan natin pamumuhay sa Pilipinas. Na-compare natin eh. Kaya parang kumbaga, iniisip natin na baka ganun pa din yung buhay natin pag bumalik tayo. Kasi we never experience how to live in the Philippines for a long time after we work here in abroad. mm. At saka ano, consider yung pride din natin na syempre kapag nasa abroad ka na, umangat ka na eh, di ba? Parang um, stable ka na, kumbaga. Tapos yung kapag magre-risk kang umuwi sa Pilipinas, yung stability, nandoon pa rin kaya. Medyo yung pride mo matatapakan kung medyo hindi. Alam mo Oo. yan, yung reality lang na baka um, baka hindi na ako ganun ka-stable. Ganun. Though, confident ka naman na kaya mo. Kasi dami mo nang pinagdaanan abroad eh. Dami mo nang pinagdaanan sa career mo. Kaya mo na yan, pero nakakatakot pa din. Yun yung mga bagay na. So, kasi hindi naman natin talaga alam kung ano yung mangyayari sa atin sa Philippines. And yung ano nga, yung iisipin mo din na nasa abroad ka na eh, ba't ka pa babalik? Di Mm-mm. ba? Kung, kung stability lang naman din ang iisipin mo, magstay ka na sa abroad kasi andun ka na. Yung kikitain mo malaki. Ang problema mo lang din talaga is yung pamilya mo nga. Parang kumbaga, kailangan mong isipin na makasama sila. Gusto mo sila makasama. But may ano eh, may kapalit kasi talaga lahat ng bagay. Kung mag-stay ka sa Philippines, yung Mm. hindi mo alam kung ano yung future mo doon. Pero kasama mo yung family mo. Pag nasa ibang bansa ka naman, alam mo yung future mo kasi you have clear vision of your career path eh. Mm-mm. Kung anong tatahakin mo. Hindi mo nga lang kasama yung family mo talaga. Mm-mm. But sometimes, naiisip ko din naman na we are not meant to Stay be here with, forever. yeah, to, to be together forever. Mm. For kumbaga, we have our own path and maybe this is the path that we have to go through and our family have their own as well. And as long as we are choosing each other to meet somewhere, parang I Mm-mm. think that's okay. Di Mm. ba? Ayun. Kaya parang naisip, ang hirap magdesisyon kung magfo-for good ka. Kahit gusto mo na. Or parang kung ano bang life ang gusto mo. Kaya share ko lang, meron ako sa journal ko. Dinagdag lately. Wait lang, nasaan na ba to? Naalala ko lang ngayon eh. Ayun. My dream lifestyle. Nilagay doon sa Mhm. journal ko, my dream lifestyle. Tapos yung sinulat ko. Tapos, iniisip ko kung saan tong dream lifestyle na to. Kasi okay na yung dream lifestyle eh. Pero saan to mangyayari? Sa Pilipinas ba? Sa Qatar or Pasado. somewhere? Diba? Pero sa ngayon, parang gusto ko rin naman sa Pilipinas, mag for good. Yun lang, medyo natatakot pa. Mahirap kasi talaga. Lalo na kung wala nga talaga tayong yung um, clear, clear na plano kung anong Kasi gagawin parang, natin. kasi parang sana ang abroad na lang is for travel. Alam mo Totoo. yun? Ayun. Ano ba bang mga realization? Um, Ang number na, one na realization, mm, sige,
Meron ka na ba? Sige. Sige, go, go, go. Baka yan din. Ako ang number one na realization talaga natin is yung mag-isa lang tayo dito sa ibang bansa. Lalo na Mm, pag yung ako kasi wala naman talaga akong family dito eh. Wala akong, mm, pero may pinsan nga ako, pero malayo kami talaga sa isa't isa. mm, Pero yun nga, parang most of the time, I'm alone. Kasi I'm really alone. Wala mm, naman akong mm, partner. mm. Wala naman akong family dito. Unlike you, na sinasabi ko nga na you have your partner And family. and And you have your sister. sister. Mm-mm. Yes. Parang yun yung number one realization ko nung lumipat ako dito sa Thailand. Because back in Bangkok, I still have my friends who I consider as my family na pwede kong i-meet whenever I want to meet them. Diba? Eh, ngayong nakatira na ako dito sa island, ang dami kong kailangan pagdaanan bago ma-meet yung mga Mm-mm. taong gusto kong i-meet. Diba? Talagang ano, no, tatawirin ko ang Tatawid ng dagat. dagat. Literal. Literal. Mm-mm. Yun naman yung So, ano, yun. parang so blessed din naman ako na nung pumunta ako ng abroad, andyan dyan si mama. Tapos nung hindi na namin kasama si mama dito, andyan pa rin yung sister ko. Tapos dumagdag pa yung fiancé ko. So parang yun lang din yung parang thankful ako kasi nandito ako sa sitwasyon na to. Na siguro kaya ako nakakayanan din yung everyday as an OFW kasi nandiyan sila na nakakasama ko physically and sa lahat ng mga pinagdadaanan ko. So I cannot imagine kung ano yung situation mo ngayon, see. Pero kasi as a strong, independent man that you are, sobrang nakaka-proud lang kasi hindi mo na kailangan ng someone para makayanan mo yung everyday. Kasi ako ha, feel ko kami as an OFW, kami yung kapatid ko tsaka si Les, parang as an individual, meron din kaming mga pinagdadaanan as an OFW, ganyan. Pero dahil yun nga, magkakasama kami, parang nakakayanan namin. Pero, ikaw? Ikaw na talaga. Oy, oy. Depende rin naman kasi talaga yun sa personality mo, I think. Mm, mm. Feeling ko rin naman kakayanin mo yun kung mag-isa mo. Feeling ko rin naman. Kasi Oo, naman, strong talaga. independent ka din naman. Baka mabaliw na ako. Hmm, Kaya mo yan. kaya ko Kaya ko, yan. kaya. Kaya ko, kaya. Uy, hindi ha. Hindi, Meron din akong... ano lang naman. Sige. Yes. Dumating ka Hindi, ba ang sa ano ko lang point? naman. Yes. Ang ano mo lang, sige, yan. Ang ano mo lang naman. Hindi, ang ano ko lang naman kasi yung pag yung sa everyday life, kaya ko naman. Wala namang problema. Pero yung pag nagkakasakit ka, yun Mm, kasi talaga yung pinaka mm, nakakaano yung nagkakasakit ka. Walang mag-aalaga sa'yo, walang aasikaso sa'yo. Nakakahiyang humingi ng tulong sa mga katrabaho mo kasi syempre hindi ka naman nila kamag-anak. Diba? So parang you have to you have to undergo all those struggles on your own. Dahil, yun nga, ayaw mong makasagabal ng ibang taong hindi mo naman kamag-anak or kaano-ano. Pero And, wait lang. Medyo na-bother ako at nag-worry ako dun sa pag may sakit ka. Oo nga, hindi ko naisip yan sa'yo, for you. Parang dapat meron ka pa ring someone there. Hindi naman necessarily na super friend mo siya or bestie mo siya, ganyan. Pero that meron ka pa ring someone na parang yung, alam mo yung may mutual kayong pagkakaintindihan na, o kapag ikaw nagkasakit, ako bahala sa'yo. Pag ako nagkasakit, ikaw bahala sa akin. Yung ganun, para to check, para ano ka din, para at ease din kaming mga tao na parang, oo nga, no, kapag may sakit ka din. Kasi ako ang sarap naman, pagpabebe kapag may sakit. Hindi din, at ayoko saka naman para to ganun. check on Ako okay you. naman. Hindi, to check on you lang, 'di ba? Hindi na, syempre, we are aging. Anong ilang taon na tayo, hindi rin naman tayo pabata. Dapat careful din tayo sa health, ganyan. Yung mga sakit ngayon, hindi mo na alam yung kasunod eh. 'Di ba? True. Mm. Kaya Kaya nga find parang ako, someone. Now na, go. okay, bye. Okay, bye. Hindi, And find sa akin someone. naman, pag nagkakasakit ako, yung mga staff ko naman na ano naman nila. Pero hindi mo pala, ayaw ko rin naman, knock on the wood.
ayoko rin naman magkasakit ng todo-todo. Parang yung mga ano lang, flu for Mm. 3 days. Oh, 3 days? Pag Grabe, OA. hindi, ganun ako magkasakit. Ganun talaga ako magkasakit. Once na blue moon, pero 3 days talaga. Um, Ano, na nakakayanan ko naman. Pero pag yung, for example, naubusan ako ng gamot or kaya ng supply, I can count on my staff din naman. mm, that's good. Those people na nakakabiruan ko Mm, sa trabaho. And sometimes they offer their help kahit na hindi ko naman talaga hinihingi. mm. Minsan ganun, which is I'm thankful. So hindi naman ako yung alone talaga na wala nang titingin sa akin or whatever. Okay, that's good naman to hear. Medyo nag-worry lang ako na, kawawa naman yung best friend ko. Hindi Oh, pala. okay. OA lang pala. Ayun. Yeah. Pero ito, meron bang lumabas na feel mo ugali mo or na buong ugali mo living abroad? Na parang, oh shucks, meron pala akong gantong ugali. Parang kahit sabi mo ng worst or best. Siguro ako yung yung ugaling I never settled for less. Mm, Na kasi na-experience mo na yung yung kaya mong bilhin kung ano yung gusto mong bilhin sa sarili mo. And mm, you won't settle for someone na or for someone or for something na hindi yun yung standards mo. 'Di ba? Na nung back in the Philippines kasi parang kumbaga kaya mo mm. namang bilhin but hindi ganun ka kagrande yung na binibili mo sa sarili mo. Parang Limited pa rin. hindi mo siya bibilin agad-agad. Kumbaga, Mm, unlike when you were living abroad, you were earning enough money. Kaya mong bilhin eh. Pag gusto mo to, okay, bilhin ko to. Kasi mm, I have this I have this amount of money naman. Kumbaga. mm. And nung umuwi ako sa Pilipinas, parang ganun yung na ano ko na never, nung nasa Pilipinas kasi ako, parang tinitipid ko yung sarili ko. Pero nung nag-abroad ako, hindi ko na tinitipid ang sarili ko. Hindi ko na Mm. tinitipid ang pamilya ko. Nung umuwi ako sa Pilipinas, Ngayon, nung bumalik clear na ko lang ulit. lang, baka sabihin nila, Understandable hindi naman. ka nga ano dyan, eh, char. Pero nung umuwi ako sa Pilipinas, whatever they want, they go for it, di ba? Parang Mm, minsan lang eh, di ba? mm, Kailangan mong, kailangan mong enjoy every moment. Ano nga ako, pag for the past 2 years na umuwi ako, talagang planado lahat ng gusto kong kainin. Ito ang gusto kong kainin, bibili natin to, itong gagawin natin, ganito, ganito, ganito. Talagang gagawin ko. Kahit ayaw ng mga kapatid ko, go. Dapat kailangan. At saka, pag minsan, yung mga pamangkin ko mm, din, parang gusto nila ng ganito, sige, go tayo. Di ba? Parang, mm. wag mo tipirin yun kasi yun yung ang mindset kasi natin before na mahirap kitain ng pera. Pero mas mahirap gumawa ng memories together with your family because you were thinking, Ah, true, very true. diba? Like, Kaya spend mo kasi na sa lang. Pilipinas, oo, kasi Mm, sa Pilipinas, ano tayo, nung nag-work pa tayo sa Pilipinas, parang, ito lang yung budget natin, hindi natin kakayanin. Yan. mm. Pero nung nag-abroad na tayo, na may kinita tayo, kahit na maubos yung ipon natin, as long as masaya yung family and we had a good bonding and talagang may nabuo tayong ano tawag dito, Memories. memories, Mm. walang problema sa atin yun. Kasi pagbalik natin sa abroad, trabaho Kikitain ulit. mo lang ulit yan. Kikitain mo na ulit. Mm. Di ba? Kaya, Totoo. Very yun lang true. naman. So, yun. Kaya, Mm. kaya hindi mo rin naman blame yung mga ibang Filipinos na whenever they go back to the Philippines, they spend a lot for their family. Because that's what they are after Mm-mm. while working here in abroad. And that's what they are looking forward to, di ba? Na pag umuwi sila, bonding with the family, create new memories para hindi para kumbaga hindi na-stuck yung memory nyo na hanggang
ganito lang naabot natin, ganito lang yung ginawa natin. Diba? Kaya, as much as possible talaga, gusto kong nagta-travel kami ng family in order for us to experience new places, experience new culture, and memories, and build new memories together. Mm. Kahit na sabihin natin yung mga pamangkin natin, bata pa, hindi naman nila maalala yan pag lumaki sila. But at least at that moment, they enjoyed their life. Diba? Mm-mm. True, true. Pero ano no, that's what makes it so ironic sa ating mga OFW. Kasi, nag-iipon tayo para magbakasyon sa Pilipinas. Totoo, totoo. Ayun lang. Pero wala ganun talaga yung buhay. I mean, di naman sa parang tinanggap natin, pero that's the kind of life that we chose as an OFW. Diba? Para But sabi mo, that's not our goal naman. Parang kumbaga hindi mm-mm, naman yun yung plan natin. But that's that's one of our plans in life to have good bonding with our family while making our life better. mm, Diba? yeah, well said. Ako naman, yung best ko naman, eto mas na-realize ko kung gaano ko, alam kong mahal ko yung family ko, pero mas na-realize ko lang yung kung gaano ko sila kamahal, yung capacity yung intensity ng love ko na parang kaya ko palang i-give up tong mga bagay na to para sa kanila, kaya ko palang ibigay to para sa kanila, yung mga ganong levels. Kasi nung magkakasama kami doon, nag-away-away lang kami, alam mo yun, yung parang tapos mas gusto kong kasama yung mga friends ko kapag gabi, alam mo yun. Tapos looking back na sa ano, nag-spend ako ng time sa mga kapatid ko noon. Kasi parang na-enjoy ko na ngayon yung company nila compared noon. Kasi nga nag-aaway lang kami. Tsaka feeling ko ate lang nila ako noon na parang magsasabi lang ng hindi at mga hindi nila dapat gawin at dapat nilang gawin, ganun. Pero ngayon parang mas grabe na yung relationship with them. Yun naman yung parang nailabas sa akin na best as an OFW. And I think it's not too late because kasi sabi mo nga kanina whenever pag umuwi tayo, 'di ba? Sa kanila lang din naman most of our time Yes. na nasa-spend to make memories. Ganun. Yun yung ang gandang naibigay sa akin na as an OFW. Pero yung worst naman sa sarili ko, na parang dumating ako sa point na parang feeling ko, I'm at, I'm the worst person, toxic. I'm the worst toxic person ever. Na kaya ko palang maging ganong klaseng tao. Hindi ko ma-explain sa inyo, pero parang kaya kong mambuisit ng hindi ko, alam nyo, eto yung na-realize ko sa inyo, yung nailabas sa akin na worst, kaya ko mambuisit ng tao na hindi nagsasalita. Kaya kitang busitin. Alam mo, yung may mga tao dito, kasi, share ko sa inyo, kasi dito, flat kami, 'di ba? Tapos, room lang. Tapos, share kami ng mga kitchen, ng living room, ganyan. Tapos, may isa akong hindi nagustuhan na tao. Ganun. Tapos, nabubwisit ako sa kanya, pero hindi ko hinayaan na ako yung mabwisit. So, binisit ko siya. Tapos, umalis siya. Paano mo siya binisip? Hindi ako nagsasalita. Parang ano nga, Hangin siya. hindi. Parang, hindi rin naman siya hangin. Parang, ah, hindi ko ma-explain kung paano ko siya biniset. Parang, for example, kunwari, kunwari, gusto niya ng space sa kitchen. Ganon. Hindi ko siya bibigyan. Kailangan hindi. Dapat mo feel niya na hindi. Ganon. Tapos, yung mga sa mata-mata. Alam mo yung mata-mata ko? Hmm. Mga ganyan. Basta Ano yan. yung matamat? Hindi. Yun yung nailabas sa akin na kaya ko palang, yung kapag kaya kong mambwisit ng mga tao kapag binubwisit ako. Pati sa work. Meron akong ka-work dati na sobrang yabang niya. Hindi ko na talaga kaya. Pinantayan ko. Hindi ko siya niyabangan pero pinantayan ko yung bwisit niya. Nag-resign siya. Hindi ko alam kung dahil sa akin. Dahil nahihirapan siya ang katrabaho ako.
Ganon. Pero dun grabe yung ugali ko na pinapahirapan mo kung katrabaho ka. Papahirapan din kitang katrabaho mo ako. Ganon. Tapos wala silang magawa. Kasi mabait akong katrabaho. Kapag mabait ako, yung lahat ng trabaho ginagawa mo ng maayos. Pero yung Mm. attitude ko sa'yo, pangit. Kaya nahihirapan ka sa akin. Tapos yung mga manager, hindi sila makareklamo sa akin kasi ang ayos ko magtrabaho. Yung ganong level, yung sobrang maldita. Yung ganon. Tapos yung wala akong reaksyon kapag hinihingan ako ng reaction. Yung parang wala talaga. Kahit natatawa kasi ako ngayon eh. Basta, sobrang maldita. 1,000. Tapos, pwed, ano, yung kunwari, hindi magkaaway ta. Kunwari, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Kunwari, hindi kita gusto at the moment. Kahit na umiyak ka ng dugo, wala akong pakialam sa'yo. I used to be like that. Yun yung worst na nakita ko sa sarili ko na dati hindi ako ganun. Sobrang dating, ang dali ko People pleaser. maawa, people pleaser. Ang dali kong mag-forgive din sa mga, except sa isang tao. Um, yung ganon, yung madali lang akong pakiusapan. Feeling ko yung defense mechanism ko nung hindi naman ako clinically diagnosed na depressed, pero feeling ko depressed ako. Pero yun yung parang nagiging reaction ko towards people. That's the Mm. worst ever point in my life. No, actually, I think maiintindihan naman ng ng mga chatters yun kung alam nila yung story mo from your previous job. Company, I should say, from your Mm-mm. previous company Yan, na. dyan sa iba episodes. Napin nyo Mm. na lang, bahala kayo Balikan dyan. yun. Bahala kayo dyan. Pero, yeah, as a Mm. person who knows that story, maiintindihan ko na talagang madedevelop mo yung ganun. Kasi ako naman, I used to be like that, na talagang yung maldita. I'm still like that, but uh, pinipili ko na lang kung sino yung mga paglalabasan ng kamalditahan ko. Or, or, or I choose to show the true maldita from the start. Parang kumbaga. Para para alam na nila kaagad na, hindi siya yung taong pwedeng alipustahin. Ganun-ganunin Napakailalim lang. ng utak na gano'n din lang. Mm-mm. Na, 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 hindi ko ma-imagine yung, yung ikaw na gano'n. Kasi, probably I've never experienced. Or maybe, hin, na, napapa-feel mo yung gano'n. But I don't feel it that way because we never fought naman. Never. And actually, meron kasi yung meron yung um, satisfaction mo as someone who was betrayed or someone na tawag dito, nasaktan. Gusto mong masaktan din yung tao. Pero hindi Ganun yung deserve. feeling ko before. Parang gusto mong bumawi ng mas worse pa. Totoo yan. Yung parang hindi ka heartless kasi may nararamdaman ka eh. Deep inside you, ayaw mong nakikita yung tao na gano'n. May gano'n na, But you have may to, deep inside oh, you, may parang naawa ka na, ala, kawawa naman siya sa ginagawa ko. Pero, hayaan mo na, ganyan talaga. Deserve niya yun. Parang gano'n. parang kumbaga, he needs to learn his lesson para sa Mm-mm. susunod hindi alam niya kung sino kinakalaban niya. Yung mga gano'n. Mm-mm. Ganon, totoo yun. Tapos, Pero, yun na yung naano ko na parang, pero, pero meron, syempre may wake up call na parang, uy, hindi na ako to. Parang ganon. Hindi na ako to, kailangan, parang, uy, hin- parang nagiging, mo na siya, person, nagiging ikaw na yan, pero hindi naman ikaw yan eh. Parang ganon. So, buti na lang, na umalis ako sa environment na ganon, na nagtitrigger totoo. sa akin to be like that.
Ganun. Though sabi mo nga, ganun pa din naman ako, pero alam mo yun, pinipili mo na lang yung mga tao. Or sometimes, kung feeling mo magiging ganun ka na, ay hindi, wala ka na lang pakialam at all. Pipiliin mo na True, lang na maging true. walang pakialam. Pipiliin mong maging, Dead tawag man dito, na lang. maging peaceful. Yeah, Peaceful yung peaceful. pamumuhay mo. Na Mm-mm. never, never ka nang mag i-start ng conversation with that person or Mm. ng connection with that person para lang maging maayos yung mind. Kasi yun naman talaga yung kailangan natin pangalagaan dito sa ibang bansa, yung mindset natin or yung way of thinking natin. Kasi pag naging pangit na yung way of thinking natin, pangit na rin yung magiging buhay natin dito. And worst case scenario, you have to go back to the Philippines kasi wala ka nang nakikitang maganda sa paligid. True. Diba? True. True. Isa yun sa mga pinagdaanan natin na worst. Ako, isa yun sa pinagdaanan ko na worst din. Na thankful ako na, na nalagpasan ko din. Naalala ko, naiyak ako tuloy. Kasi parang, oo nga, I was not myself that time. Na kung parang babalikan mo, parang, uy, grabe. Grabe talaga ako nun. At saka nag-reflect talaga yun sa sarili ko na parang ang pangit ko nun. Promise. Hindi ako tas hindi pa ako nagme-makeup nun. Na, ina, ano to? Ayoko na balikan yun. Ayoko na tuloy balikan. Ayun. Pero pinagdadaanan naman talaga natin yun as a person, yung worst, um, worst year or worst phase of our life. Mm-mm. Diba? Pero ano, Bessie, 'di ba parang mid-20s natin 'yon? Feeling mo ba may mga na-miss ka kasi nag-OFW tayo? Sa mid-20s mo na sana ito dapat yung mga ginagawa ko that time, ganun ganun. Ako personally, wala. Anong wala? Because, ano ko after I graduated college, parang nasa mindset ko na talagang dapat magtrabaho Mm. para umayos yung buhay. So I never miss anything in my life because I started a lot of things. I started doing a lot of things in my younger years. Mhm. Diba? I started drinking second year, third year high school. Grabe ka We, naman. Bata mo. wow, talaga, talaga ba? Talaga ba mag-iinuman tayo nun ah? Para magkainom. Ay, And ako then, third year high school. Third year high school ako eh. third year high school din ako. Mm. And then, na-experience naman natin yung nightlife. Mm-mm. Na-experience natin yung magbulakbol sa buhay. Though If hindi there's naman yung one thing, bulakbol na wala ng future. if there's one thing na hindi natin na experience as best friend, mag-travel. Mag-travel together. Ever. Diba? Pares tayo. Hindi tayo Mag-travel nag-travel together. Soon, together. soon Okay. we will, Sorry. we will do that soon. Nag-alala lang ako. But it's not too late for us naman to do that thing. Mm. And we don't regret that because what we are thinking during that time is to make our life and our family's life better. Kumbaga, we choose to be together. I mean, we choose to be best friends, but that's not priority na gawin natin para maging magkaibigan tayo. For me, Mm. I think it won't affect our relationship as best friends Mhm. kung hindi man tayo magta-travel together. Because we know that every time we need each other, we are there. Mm-mm. Not physically, but at least we know Present. that we Mm-mm. are the presence, the moral support, kumbaga, Mm-mm. nandun tayo sa isa't isa. And gaya na nasabi ko, it's not too late for us to travel together. And Okay. we will do that soon. Okay. Kailangan natin gawin. Because it's been 8, 9 years that we haven't, OA na yun. haven't OA seen na. each other. Ang Ang okay. OA na. Ang Mm-mm. okay na. Magdedekada na talaga tayo hindi nakikita Mm. in person. Diba? Mm-mm. So, kailangan nating gawan ng paraan. Ayoko Yes. namang magkita tayong dalawa, kasal mo na. Masyado naman yata tayong ano doon. Mm. Wala na tayo.
hindi rin tayo makakapag-bond pag gano'n, kung kasal mo Mm-mm. na makikita tayong dalawa. Kasi you will be busy with your wedding. And of course, ayaw ko namang sirain yung preparations mo for your wedding. Isisingit ko yung sarili ko, oy, kailangan natin pumunta dito, huwag kang Hindi, andyan, hayaan mo di na ba? yun. Ipopostpone ko yun. Para sa magkikita. Phone. No, we Okay. have, we can Mm. do that naman. Though hindi ko talaga siya hindi ko siya nire-regret na hindi natin nagawa. Mm. But, Looking forward yeah, to it. looking forward to it. Mm. Nag-regret ka ba? Hindi na tayo nag-travel dalawa. Hindi naman. Missed. Missed. Siguro, parang iniisip ko, nung tinanong ko to kanina, parang feeling ko, oh, sabi ko sana, parang mas nag-enjoy pa sana. Kasi mid-20s mo yan. Yun yung, syempre, bata ka pa, di ba? Parang, sabi mo nga, parang aga nga natin na-enjoy eh. Parang okay na yung na-enjoy natin that time. It's time for us to, yung career growth naman, mag-focus naman sa career. And then after that, parang malapit na din naman tayo ulit mag-enjoy. Alam mo yung gano'n Hmm. ng buhay? Yung gano'n. Feeling ko Yes. naman malapit na rin ulit tayo, babalik tayo sa mag-enjoy na lang ulit. Though, Enjoy. syempre, focus pa rin tayo sa career kasi yan naman ang bread and butter natin. Syempre, kailangan natin yan, di ba? Pero feeling ko, malapit na rin tayo dun sa mag-enjoy na lang ulit tayo. Mas kalma na, mas stable na, ganyan. And we don't have, though when we were young, hindi mo naman, wala naman tayong iniisip na problema sa buhay. Um, At least, oh, kasi nung kabataan naman natin, umasa lang tayo sa parents natin. Andyan actually, sila para sila yung mag-support namomroblema. natin financially. Di ba? Sila yung mga problema. But now, we can support ourselves na hindi natin iisipin din yung financial because we have our own money na. Di ba? Mm-mm. And kaya na natin pagtrabahuan yun. Pero baka nga hindi lang tayo dito magkita eh. Tsaka, baka hindi na tayo sa Pilipinas magkita pala. Di ba? Let's Ang kaya, see. oh, Japan? Charot. Diba? Wait lang, naniniwala ka ba sa feng shui? Or sa mga ganong horoscope? Wala kasi nakita ko yung rooster. Sabi niya talagang magiging well-traveled daw ako this year. Hindi ko lang alam kung saan yung well-traveled. Kung first floor, punta ng second floor. Eh. So, building lang pala. Sa building lang. Or within Qatar lang Within pala. Qatar lang. Pero sabi magiging Ay, well-traveled nga daw. Let's see. gaya nga ng sabi nila, yung mga horoscope is Guidance um, lang naman. guidance lang. Nasa sa'yo kung gagawin mo or hindi. Mhm. Siyempre, kung Okay. sinabi nilang well-traveled ka, meron ka namang budget, go for it. Go, Hindi, go for punta na travel. lang ako sa kanya kasi since siya yung nag-suggest, hingi ako pang travel. Oh, since ikaw to Go. nag-suggest pala decision ka ha, akin ang budget. Okay. Okay, to sum it up, well, to Mhm. sum it up, or may gusto ka pang i-share? Ano pa bang mga realization? Na point out naman natin yung mga pinaka main realization. Siguro, ano na lang, yung pinaka last na realization is, tama si mama. Hindi pinupulot ang pera. Oo din. Hindi nga talaga siya nagtatay ng pera. Kasi ako din hindi. Ayun, talagang mahirap. Kailangan mo pagtrabahuan, I mean. Yun lang. Actually, kahit naman sa Pilipinas ka, may experience mo yun. But experiencing it abroad, iba. Dahil iba yung kita mo dito eh. Mm. Iba Iba rin din yung trabaho gastos mo mo. dito. Iba din Iba rin gastos yung mo. gastos mo. Oo. Kaya kayo dyan sa mga nandyan sa Pilipinas, huwag niyong isipin na malaki yung kinikita namin dito. Eh, malaki din ang pera namin. Malaki din ang gastos namin Gastos dito. Din, namin. iba rin naman ang cost Truly. of living sa ibang bansa. Mm. Diba? Kaya marirealize mo din yung mga nag-work sa Amerika, yung mga malaking magpasaw talaga na ibang na country. Pero pag isipin mo yung mga gastos din nila, ang lalaki din. Yeah, the cost of living is parang same lang din. No? True, same lang. Mm-mm. Depende lang din talaga yan sa convenience nga na sinasabi nila. Yes, truly. Okay. Okay, to sum it up, true, Mhm. to sum it. Gusto ko malaman what is
that one thing that you are thankful because you became OFW. Lessons learned. Life lessons na Mm. natutunan mo dahil sa pagiging OFW. Ang And lala. marami, Ang marami. lala. Hindi ko siya natutunan. Yung iba natutunan ko in a good way. Yung iba talagang in a bad way. Alam mo yon. Pero at the end of the day, ang dami ko natutunan. Sa sarili ko, sa ibang tao, in life, even in my spiritual aspect in my life. Ang dami. And dun ako sobrang thankful because um, mas kakayanin ko kung ano man yung maging struggle in the future because of the things that I've learned as an OFW. How about you? Ako naman, I discovered myself better. That's the one thing that I Thankful. thankful because naging OFW ako. Because, gaya ka na sabi ko kanina, sa Philippines, naging independent naman ako. But here in Thailand, or working here in abroad, I discovered myself, the true me, what I really want to be, what I really want in my life. Diba? Yeah, yun. Yun yung naging thankful ako kasi it, parang it showed me what is the life that I really want for myself. So what? What? To be happy. Ah. Happy life. Happy life. So, yun. Yes. So, yun. Mga chatters, di ba? Kung may mga chatters man na nakikinig sa amin from abroad, I hope na makapag-share din kayo ng inyong mga realizations as an OFW. And I just want to say that uh, working abroad, it's not really easy, but it's fulfilling because yun nga, you will discover the different you, different from what you used to be in the Philippines. And wag sana tayong panghinaan ng loob whenever we face some struggles in life because that's part of life. Whether nasa Pilipinas ka man or dito sa ibang bansa, may pagdadaanan kang problema eh. But uh, wag kang mawalan ng pag-asa that everything will be better, di ba? Sabi nga nila na things will always be better at the end. And if it's not yet better, then it's not the end of your life, di ba? So just keep going. Keep going keep going with what you're doing. And keep pushing forward, or I should say keep pushing for upward to make your life better. Yes naman. And yun, katulad ng sinabi ni A sa mga chatters natin, um, I'm looking forward talaga na alam mo yun yung magbasa din tayo ng mga, yung ano naman nila, life story din nila. Yun. So, I Yes. encourage yung mga chatters natin na you can send us through DM or through email. May email naman tayo. Nandiyan lahat ng description natin. Send nyo sa amin yung mga life experiences ninyo sa mga OFWs natin. Alam ko marami din kayo dyan. Mga hindi nyo masabi, ganyan. You can come to us and share. And we can share to, here in our podcast sa mga iba nating chatters. Yes. At saka kahit naman hindi kayo mga OFW, if you want to share something about your life, we are here. We're always here to Yes. listen to your Katulad ng story. intro, everything under the sun. Yeah. We talk Ayun. about everything under this. Okay. And this will be our last episode for this season. Kaya Yes. abangan niyo ang mga bagong Pagbabago. pasabog. Bagong pasabog. Kala May mo talaga. pasabog yan. Mhm. Mga pagbabago sa aming next season. And hopefully, nandun pa rin kayo, mga Mhm. chatters. Susuportahan niyo pa rin kami. Kasi syempre, kailangan na kailangan namin kayo. Kailangan niyo rin kami sa buhay niyo. Char. As of now, As of now. January, January 30, January 30 ngayon. Sobrang advance natin mag, no?
mag-record ngayong season na 'to, gano'n. Which is okay. Parang hindi Okay din. naghahabol, ganyan. 78 subscribers. Nung last week, we have 76. Tapos Yeah. nag-add ng Lapit 2, tayo ng so pakarami. 78. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tayo mawala ng Wala lang, na-share ko lang, natutuwa lang ako na, yun nga, may mga nakikinig na bago. na sana ma-inspire namin kayo and we are looking forward for your inspiring stories din. And sana makita rin namin kayo dito sa aming podcast because we are open for everyone. We are open for Yes. everyone. Yes, And yes. kung gusto niyo pa namang mapakinggan ang aming mga previous episodes, i-follow nyo lang kami sa aming mga social media, sa aming TikTok account, aming Spotify, and of course, Facebook, The Cryptid Podcast by ABC, and of course, here in our YouTube channel. Channel. Here in our YouTube channel, The Cryptid Podcast with AB. ABC. Ano yun? Amy, eh. Pagod na. Kasi Bo. AB pa rin tayo eh, kaya Mm. ABC. Yes. And yon. Ano? Salamat! Salamat mga char. Goodbye! See you on our next season. Season! And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.